true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but not changeth thee. Great Father of glory, pure Father of light, thine angels adore thee, all veiling their sight. All praise we would render, oh help us to see, 'tis only the splendor of light hideth thee. Almighty, victorious, thy great name we praise. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. He shed his blood on the cross of Calvary. He shed his blood on the cross of Calvary. There he gave his life for me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, just I know. He shed his blood on the cross of Calvary. He shed his blood on the cross of Calvary. He shed his blood on the cross of Calvary. There he gave his life for me. Come and listen to my fearful tale of the ocean blue. How a man got swallowed by a whale. Yes, I know it's true. Jonah, Jonah, did not obey God immediately. Jonah, Jonah, down in the depths of the deep blue sea. If you try to run from God, beware. You'll discover too that the Lord above is everywhere, watching all you do. Jonah, Jonah, did not obey God immediately. Jonah, Jonah, down in the depths of the deep blue sea. Jesus wants to keep us in his care. Everywhere we go, he's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in his word. Every day, keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, he will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in his word. Every day, keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day.
Ayan, gising na at anong oras na? At malamig na umaga sa ating lahat. Baka meron diyang lugar na mainit. Ayan. Pero grabe sa Baguio ay napakalamig. Kaya siguro maraming pumupunta kasi gusto nila sa malamig. Uy, sa malamig. Ayan. Sige, mag-start na tayo at um, batiin natin muna yung mga maagang nagising, maagang nanonood sa ating live ngayong umaga. Siyempre, unang-una, ang laging nanonood si Sir Ariel, hindi pa huhuli. Sir Ariel Pumecha. Ay, good morning, sir. And next naman po si Ma'am Myra Salarzon. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Sabi niya po sa comment. Then syempre si Ate Mayan Talangan. Ayan, good morning ate. Naka-pink heart siya ngayon. Wow. Then, Ma'am Heidi Sanet. Yan, Ma'am Heidi. Good morning po. And, wala na ba? Tapos na si Ma'am Mayray. Yan. Nagdoble siya pero naging Ilocano na imbag nga agsapat tayo amin. Wow, may natutunan na akong Ilocano. Ayan, sige. Mag-start na tayo sa ating lesson or mag-pray muna tayo. Yan, bago tapos para magising-gising tayo is magkakantahan tayo. Ayan, sige. Good morning, may pahabol. Si Ma'am Vicky Paharilyaga. Amen. Good morning po. Ayan, sige po, pray po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa panibagong umaga po Lord at dalangin ko po Lord na ikaw po ang siyang manguna sa aming children's devotion. Give us more wisdom and knowledge at ihanda niyo po ang puso't isipan namin upang sa ganun Lord ay mas matuto po kami at makapakinig pa po kami ng iyong salita. Naway ikaw po ang siyang manguna hanggang sa pagtatapos po Lord ng aming devotion. Ang lahat po ng ito ay aking binabalik at pinapapurihan ka po namin at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Amen. Amen. Kanta na tayo. Para naman gaganahan tayo. Ayan, kakantahin natin yung para maigalaw-galaw natin yung katawan natin. Ako ay may ulo. Alam niyo ba yan? Ayan. Sige mga bata, kung mayroon man nanonood ng mga bata o matatanda, pwede rin po kayong mag-action dyan. Ayan. Ako ay may ulo. Ready? Sing! Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Kamay. Ako ay may kamay na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Balikat. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Bewang. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Tuod. Ako ay may tuod na aking ginagalaw. Igalaw natin. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may tuod na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal paa. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Lahat.
Ako ay may ulo, may kamay, may balikat, may bewang, may tuhod, may paa, na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may kamay, may balikat, may bewang, tuhod may paan, aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ayan, napagod. Ayan, isa pa, last. Medyo napagod. Ano pa ba? Kantahin naman natin yung I've Got Joy. Ayan, I've Got Joy kasi masaya tayo. Unang araw, Monday. Ayan, Monday. Sige, kantahin natin, I've got joy. Diba dapat araw-araw masaya tayo kasi araw-araw ay may natatanggap tayong blessing. Ayan, sige. I've got joy. Ready, sing. I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, 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 destroy. Oops! I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Ayan. So, siguro naman ay nagising-gising na ang mga bata at ang mga matatandang nanonood. Ayan. Excited na ang mga adult na makinig kaysa sa mga bata ngayon eh. Ano? Ayan. Kung may mga anak kayo dyan, gisingin nyo. Ayan. Mga 11 to 13 years old, di ba? Mga sinabihan namin kahapon na manood. Ayan, nood na tayo. Makinig na tayo kasi maganda ang ating pag-aaralan ngayon. Ayan. Sige. Darako na tayo sa pinaka-exciting. Ayan, exciting part ng ating kwento. Pero bago yan is meron tayong memory verse. Ayan. Kung may nakaraan ay may memory verse kayo, ngayon ulit may memory verse. Para mayroong verse na maitatak sa utak natin. Ay, ito yun. Ito yung verse na yun. Sabi niyo, o diba, alam niyo na agad. Ayan. At saka, kapag narinig natin yon is, pwede nating may apply or maging motivation natin. Ayan. Sabi, ito yung memory verse natin sa Psalms 37 verse 5. Ayan, sabay-sabay nating basahin kasi andyan naman sa PowerPoint. Ayan, nasa screen. Sige, basahin natin. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ayan. Napakaganda ng ating memory verse, di ba? Commit thy way unto the Lord, di ba? Commit thy way, sabi niya. Tapos, trust also in Him and He shall bring it to pass. Di ba? Napakaganda. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, sabi niya, di ba? Trust also in Him. Kaya 'di ba, dapat may tiwala tayo sa Panginoon, 'di ba? Hindi dapat may tiwala tayo sa sarili natin pero hindi sa lahat ng oras, 'di ba? Dapat sa Panginoon magtiwala tayo kasi 'di ba? Hindi natin alam. Andiyan na pala yung hinihingi natin, 'di ba? Yung hinihiling natin sa Panginoon. Ayan. So, yun yung ating memory verse. Ayan. At tira ko na tayo sa ating kwento or lesson ngayong umaga. Ano nga ba ang ating lesson ngayong umaga? Ayan. Ang ating lesson ngayong umaga ay pinamagatang The Parable of... Ano kaya? The Parable of Talents of Gold. Ayan. Ginto. Wow, ginto. Sinong nakakita na dito ng ginto?
'Di ba may gintong pera? Yung 5 pesos. Joke lang, ayan. Yun yung ginto. Kung mayroon kayong yung baka sing-sing ng mga magulang nyo, 'di ba yung ginto, 'di ba may ginto yun. Pero yung iba, peke. Yung iba naman, totoong ginto. Grabe, napaka yayamanin, di ba? May ginto tayo kapag ganon. Ayan. So, ang kwento natin ay the parable of talents of gold. Ayan, yun yung kwento natin. So, ano kaya ang mga nangyari sa parable of talents of gold? Talento daw ng ginto. Paramihan siguro ito, no? Kasi talents sabi. Ayan. Sige. Mapapagtanto natin yan mamaya. Unang-una, ayan, nasa PowerPoint na natin. Ayan yung pinakaunang nangyari. Sa tingin nyo, sino kaya yung, bakit kaya nakatingin yung mga tao sa isang tao? Ayan ay si Jesus. Nagturo si Jesus tungkol sa kaharian ng langit at nagkwento ng parabola. Ayan, nagkwento siya about sa parable. Ayan, yung parabola. Nagkwento siya at yun nga yung parable, talents of gold. Ang kaharian, si Jesus daw ay naglalakbay at tinawag ang kanyang mga alipin. Tinawag ang kanyang mga alipin. Ayan yung mga alipin niya. Parang three wise. Ayan. Yung kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila yung kanyang kayamanan. Ano kaya yung kayamanan ni Jesus? Diba? Ano kaya yun? Ayan. Next na natin. Sabi niya, ayan, binigay niya, kasi sabi niya, ipinagkatiwala niya yung kayamanan. Sa isang tao, dun sa isa, ay, dun, yung pinakaunang binigyan niya, ay 5 ginto. 5 ginto. At sa pangalawa naman, is 2 ginto. Bakit kaya paunti ng paunti? Then, sa last is, isang ginto lang. Di ba? Isang ginto lang yung binigay niya. At sabi niya dito is, yung mga tao daw is nagbibilang kung ilan ba ang katumbas ng isang ginto. Sabi nila is yung 20 years daw na sahod ng isang karaniwang manggagawa. Yun daw yung katumbas, di ba? Grabe. Napakalaki pala ng katumbas nito. Kung ako siguro magkakaroon ng ginto, paparamihin ko pa, di ba? Ayan. So, ano kayang nangyari? Pang-4, sabi niya doon, ang taong tumanggap ng 5 ginto ay, anong ginawa niya? Nagtrabaho. Nagtrabaho pa siya. Nagtrabaho at nakakuha na ulit ng 5 ginto pa. So, nadoble yung kanyang 5 ginto. So, ilan na? 10 ginto na yung nasa kanya. Grabe. Ang dami. 'Di ba? Siguro mayaman na ako niyan kapag mayroon akong ganyan. 10 ginto. 10 yung nakalagay sa bag ata yun. Ayan. Ang alipin na may 2 ginto naman ay nakakuha pa na doble ulit. Nakakuha pa ng 2 ginto. Sa tingin nyo, yung isa nakakuha pa ulit? Nakakuha rin ba siya? Sabi niya, ngunit, ang taong nakatanggap ng 1 ginto, anong kayang ginawa niya? Anong next? Ayan, next po. Yung next, sabi niya, ang taong nakatanggap ng 1 ginto, ayan, hinukay niya. Bakit niya kaya hinukay? Kasi, sabi niya, naghukay ng butas sa lupa at itinago ang salapi sa kanyang, para daw kapag hinanap daw is, mailalabas niya iyon. Ayan. Then, next is, pagkaraan ng mahabang taon,
Sabi niya, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sila. Paano kaya nakipag-ayos? Bumalik sila. Bakit? 'Di ba? Ang taong tumanggap ng 5 ginto ay nagdala ng 5 ginto pa. So yung 5, binalik niya yon sa Panginoon. Sabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ang 5 ginto. Tingnan mo, sabi niya, nakakuha ako ng 5 ginto pa. So nadoble yun. So, sabi ng Panginoon is, magaling. Sabi niya, tapat ang alipin na ito. Sabi niya, napakatapat daw. At, sabi niya is, ilalagay kita sa pangangalaga ng maraming bagay. 'Di ba? Kapag may tiwala ka sa isang tao, ibibigay mo yung pwede mong maging alagaan niya or maging responsibilidad niya. At sumunod, ang taong may 2 ginto naman ay dumating din. Sabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ang 2 ginto. Sabi niya doon, ipinagkatiwala mo, sabi niya, kaya tingnan mo, nakakuha ako ulit ng 2 ginto. Ayun yung nadoble. Ano kayang sabi ng Panginoon? Sabi niya ulit doon is, magaling. Sabi niya, mabuti at matapat na alipin. Sabi niya dito, sabi niya is, ikaw ilalagay din niya ang alipin na ito na tagapangalaga ng mga bagay niya. Ayan. At pagkatapos, ayan na, dumating ang taong tumanggap ng 1 ginto. Yung 1 ginto, ayan, tumanggap siya ng 1 ginto. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, alam kong ikaw ay isang nag-aani kung saan hindi ka nagtanim at nagtitip. Sabi niya, nagtitipon kung saan hindi ka nagkakalat ng binhi. Sabi niya, hindi daw siya nagkakalat ng binhi. Pero, kaya natakot ako at lumabas at itinago ang iyong ginto sa lupa. Kuninto niya na itinago niya daw yung ginto sa lupa. Bakit niya kaya itinago? Kasi nga takot siya. Baka mamaya manakaw, di ba? Kasi nga pinagkatiwala sa kanya. Then, ano kayang sinagot? Sabi niya doon, ikaw natamad, sabi niya, natamad na alipin, kaya alam mo na nag-aani ako kung saan hindi ako nagtatanim at nagtitipon at kung saan ako nagkakalat ng binhi. Sabi niya, tinanong niya. Sabi, kung gayon dapat mong ilagay ang aking pera sa bangko, sabi niya. At upang kapag bumalik ako ay makakakuha ako. Pero, kaya kinuha niya yung ginto. Hindi niya na pinagkatiwala sa kanya kasi isa siyang tamad. Tinago niya lang sa lupa, hindi siya nagtrabaho. Ayan. Ayan, natakot nga daw kasi siya. Pero, kapag may tiwala ka sa Panginoon is, makakaya mo yun. Diba? Nakaya nga ng 5 ginto eh. Diba? Nakaya rin ng 2 ginto. Nadoble pa yun. Naging 10 at naging 4. Sabi niya. Tapos, ano kaya ang nangyari sa pinakahuli? Ang sabi niya doon is, kaya kunin mo sa kanya ang ginto at ibigay mo sa taong may 10 ginto. Ibibigay niya doon sa may 10 ginto. Sa tingin niyo, nalungkot ba yung may 1 ginto? Sabi niya kasi doon is, at itapon mo ang walang kwentang alipin iyon sa labas, sa kadiliman, kung saan may pag-iyak at pangangalit ng ngipin. Ayan. Sabi niya, inutusan yung mga alipin niya na itapon yung alipin na iyon. Ilabas. Sabi niya, ilabas niyo iyan. Sabi niya. At yung may 10 ginto ay masaya siyang nakatanggap. Kasi siya ay nagsipag. Paano yung masayang tumanggap ng ginto? 'Di ba? Masayang masaya. Wow, mayroon na akong ginto ulit. Sabi niya, nadagdagan. Kaya, yun, napakasaya niya. So, tayo, 'di ba? Bilang isang anak ng Diyos,
kung masipag tayo, ano? Kung masipag tayo ay marami tayong matatanggap, 'di ba? Sabi niya, kung maraming blessing, 'di ba? Oh, 'di ba? Na-try ko na rin 'yan sa akin, pero pag minsan tamad. Ayan. Siyempre, aaminin natin, may pagkatamad ako. Ako pala. Yan. So, dapat, ang lesson learned, ang isang dapat matutunan natin ay huwag tayong maging tamad pag inuutusan tayo ng nanay, pag inuutusan tayo ng mas matanda sa atin, huwag tayong maging tamad, kundi sumunod tayo. So, yun, nagsipag ng nagsipag. Sabi niya nga is, kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. So, kunwari, kung tamad ka, wala ka maani. Diba? Kung tamad ka, ayan, wala din. At sobrang napakaganda kung ikaw ay magsisipag, lalo na laging sinasabi yan sa amin ni Pastor. Nire-remind yan sa amin ni Pastor na wag maging tamad, kundi maging masipag. Lalo na at anak tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang tamad. Kung makikita natin, babasahin nyo ang buong Proverbs. 'Di ba? Laging nababanggit doon ang katamaran ng isang tao. 'Di ba? 'Di ba yung kwento nga ni Juan Tamad? Alam niyo ba yung kwento ni Juan Tamad? Na inantay niya mahulog yung prutas. Inantay niya mahulog, nakahiga siya. Sabi, antay niya, imbes na akitin niya para may makain siya, inantay niya nung nahulog na, yun. Doon niya lang inantay. So, ganun ba tayo dapat? Hindi. Dapat masipag tayo. Lalo na, kapag masipag din dapat tayo na maglingkod sa Diyos at magpagamit sa Diyos. Ayan. Kaya nga, alas 4 pa lang, di ba? Gising na tayo. Para makakinig ng salita ng Diyos. Kasi, kapag tamad ka, ayaw mong gumising, di ba? Inaantok pa ako. Anong oras na ako natulog kagabi? Ganon. So, alam niyo ba, ganon din ako dati. Ayan. So, mga bata, dapat tayo ay sipagan din natin. At, tawag dito, manood tayo sa mga devotion para mapakinggan natin kung ano dapat yung kailangan natin sa buhay natin, maging masipag at hindi maging tamad. Ayan. So, kung nakita nyo, di ba, kapag tamad ka is, wala kang magiging blessing. Di ba? Kaya dapat sipag lang. Pero, wag mong ipagmamayabang, ay, masipag ako. Siyempre, may blessing ako. Ganun. Kundi, maging masipag tayo na may pagpapakumbaba. Ayan. So, napakaganda ng ating lesson, no? Ayan, pagdating sa bahay, maglilinis. Di ba? Pag nasa school, magpe-prepare ka na ng baon mo, hindi na dapat yung nanay mo. 'Di ba? Tapos pagdating sa school, hindi ka agad hihiga, 'di ba? Kundi, nay, andito na ako, anong pwede kong maitulong, 'di ba? Ganon. Dapat maging matulungin, masipag nga dapat, 'di ba? Kaya bilang isang anak ng Diyos ay maging masipag tayo. Ayan. So sa area, ganun nga din yung sinasabi ni Pastor, na masipag dapat kami, or maging masipag tayo lalong-lalo na sa area. Ayan. So, yun yung ating lesson ngayong umaga. Lagi nating isipin na hindi sa lahat ng bagay ay may maaasahan tayo. Dapat tayo rin yung gumawa, di ba? Tayo rin yung gumawa. Paano pag wala na si nanay? Paano pag wala na si tatay, di ba? Tutulala ka lang, hindi mo alam yung gagawin mo. Kasi tamad ka. Ayan. Pero, pag alam mo na tumulong, di ba? Kahit wala na si tatay, wala na si nanay, is, alam mo na yung gagawin mo. Kasi, tinuruan ka na maging masipag. So, ganun. Kaya, isang encouragement sa ating lahat, na panatilihin natin. Huwag nating hayaan ng dyablo na
manaig sa ating buhay na maging tamad lang tayo habang buhay. Kasi wala talagang magagawa ang katamaran, 'di ba? So, yun lang ang ating lesson ngayong umaga. Ayan, sana may natutunan kayo, no? Ayan, mga bata at saka mga adult. Ayan. Napakasaya makita din yung mga adult na nanonood kaysa sa mga dapat nga mga bata talaga ang mga nanonood pero halos mga matatanda. Ayan, kasi sila din gusto din nila makapakinig ng salita ng Diyos. 'Di ba? Pero kung kasama nila yung anak nila together sa kanilang anak, nanonood ng devotion, what a happy family, 'di ba? 'Di ba? Napakasayang pamilya ang ganun kasi umaga pa lang, pagkagising mo pa lang, may maririnig ka ng salita ng Diyos. So, ganun tayo bilang isang anak ng Diyos. So, okay. So, yun lang yung ating lesson. Tignan natin, baka may nahabol pa sa nanonood sa live. Sino kaya? Ayan. Si Ma'am Joyce. Good morning po, Ma'am Joyce. Ayan, si Ma'am Mavon. Good morning po. At ayan, to God be all the glory po. Praise God po sa mga natututunan po natin, 'di ba? At so ngayon po ay darako na po tayo sa prayer. Ayan, thank you po sa pakikinig at sa susunod pa pong mga magtuturo is naway may matututunan pa po tayo at patuloy na maglingkod po lamang sa Diyos. Ayan, sige, pray na po tayo. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong salita na aming natutunan at napakinggan, O Lord. Salamat sa wisdom and knowledge na binigay niyo po sa akin upang sa ganun, Lord, ay maipahayag po ang inyong salita na kung saan ay bilang isang anak niyo po, Lord, ay dapat maging masipag po kami at hindi po ang katamaran ang manaig po sa aming buhay. Dahil alam po namin na kapag kami ay nagsipag, ay may maaani po kami at may mga blessings na dumarating po na ipinagkakaloob niyo po sa amin na hindi po namin ine-expect. But Lord, kung may katamaran po kami, ay wala pong mangyayari po sa amin. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy po namin encourage ang sarili po namin maging masipag lamang po, Lord. At salamat po, Lord, na dahil sa iyong salita ay nare-realize po namin sa aming buhay na hindi lamang po maging isang tao, kundi mamuhay ng isang tao, kundi ay mamuhay din po ng may kasipagan. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Mahal na mahal po namin kayo, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you. Thank you sa pakikinig nyo. See you on Wednesday. Ayan, bye-bye.